Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Inaprubahan ng NEDA, National Economic and Development Authority Board, ang pagtatapya sa taripa ng imported na bigas hanggang 2028. Ipinabatid ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na sa ilalim ng Comprehensive Tariff Program, mula sa 35% ay ibababa na sa 15% ang taripa sa bigas para makamit ang target na 29 hanggang 39 pesos na kada kilo ng bigas para sa mahihirap na Pilipino. Ang pagtapyas anya sa taripa ay inaasahang magdudulot din ng pagbagal ng inflation na magre-resulta para maibsan ang mataas na presyo ng bigas sa mga palengke. Tiniyak naman ni Secretary Balisacan na hindi maargabyado ang local rice sector sa ibababang taripa sa imported rice dahil daragdagan naman ang pondo para sa domestic production. Ayon kay dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, hindi totoong bababa ang presyo ng bigas dahil sa tinapyasan ng taripa nito na tila minamadali pa. Walang nangyaring consultation, nakakagulat eh. Even I think sina Secretary Recto mismo ng Finance, and we heard even Secretary Laurel, hindi nila akalain na magdedesisyon agad tungkol dyan. So lahat po kami gulat, and we think hindi po, as I said, hindi po dumaan sa tamang proseso itong bago nagkaroon po ng NEDA decision. And of course, several things also, palagay namin yung gustong mangyari ng mga nagtulak nitong 15% na taripa sa bigas. Sa palagay namin, hindi po mali po yung kanilang yung assessment ng sitwasyon, at sa palagay namin hindi magkakatotoo yung kanila pong sinasabi na dahil daw tinapyasan yung taripa ay bababa daw yung presyo po ng bigas para sa ating mamimili by as much as 5 to even 7 pesos per kilo daw. Yan din ang sinunod na proseso the past few years na kaugnay po ng mga tariff cuts po sa hindi lang po sa bigas mula sa non-ASEAN countries, kundi pati po sa pagbawas po ng taripa sa mais, sa karne po ng baboy, pati po sa manok. Ngayon lang po nangyari ito na kumbaga either pinasbreak or pinuslit po itong issue na ito sa NEDA board. Humiling naman ng pulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang grupo ni Danilo Fausto, Pangulo ng PICAPI o Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, para mapag-usapan pa ang nasabing hakbangin. Kami ay humihiling na kung pwede ay makipagpulong ng personal sa ating Pangulo, mahal na Pangulo, para ipaliwanag yung mga repercussion doon sa magiging panukalang executive order na ito. No? At kung ito ay mapirmahan nga, ay may plano ang grupo na pumunta sa Supreme Court para humingi ng declaration of relief with temporary restraining order. Dahil yung proseso at protocol sa paggawa ng pagbaba o pagtaas ng taripa ay hindi sinunod. Ano? Normally, merong consultation yan at public hearing sa Tariff Commission. Hindi yan nasunod at diretso na lang na ipinasok sa NEDA board at pina-approve sa Pangulo. So ang pananaw namin, hindi nabigyan ang Pangulo ng kumpletong impormasyon tungkol dun sa repercussion itong pagbaba ng taripa. Naniniwala naman si Agri-Party List Representative Wilbert Lee na sa maikling panahon lamang dapat ipatupad ang pagbaba sa taripa sa bigas. Ito po ay dapat pansamantala lamang. No? Hindi po ito dapat na pang long term, no? Ganun katagal. No? Kasi ang sinasabi hanggang 2028 daw ito. No? Para sa akin, ito dapat ay pansamantala lamang. No? Habang ngayon na mataas po ang presyo ng mga bigas, dapat po ito ay okay po ako dito, no? Suportado po ako dito. Pero una sa lahat, dapat po itong i-monitor talaga at tingnan mabuti. Baka po ang mangyari, ilang grupo lang ang makinabang dito at hindi rin talaga maramdaman ng ating pong mga kababayan. No? So, and then ang isa pa, dahil sabi ko nga, dito po ito pang long term, ang long term solution po talaga dapat ay ang pong
pangalagaan po yung ating mga lokal na magsasaka, no? Ito po ang defense, no? Supporting farmers is a defense against inflation, no? Yan po yung dapat nating gawin, no? Labag sa procedure ang pagpapabagsak sa 15% taripa sa bigas, baboy at iba pang mga produkto. Binigyan din ito ni Senador Amy Marcos na nagsabi ring tanging sa panahon lamang ng emergency uubra ang nasabing hakbangin kung kailan wala nang magagawang paraan sa kakulangan ng lokal na supply. Ipinabatid naman ng ekonomistang si Michael Ricafort na ang bawas taripa sa bigas ay makakatulong para mapababa ang inflation sa 0.36% o nasa halos 4% na lamang sa pagtatapos ng taong ito. Dahil sa nasabing hakbangin, iginigiit ng agricultural groups ang pagbitiw sa pwesto ni Secretary Balisacan. Naninindigan naman si Secretary Balisacan sa desisyon ng ahensya na irekomenda ang tapyas taripa dahil unanimous ang desisyon ng NEDA Board na sundin ang rekomendasyon ng Committee on Tariff and Related Matters hinggil dito. Ang Department of Trade and Industry ang chairman ng CTRM at kasama rito ang Department of Agriculture at iba pang mga kagawaran at ang Tariff Commission. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang chairman ng NEDA Board at vice chair naman si Balisacan. Sadyang napakalapit sa sikmura ng mga Pilipino ang usapin ng bigas dahil kilala ang mga Pilipino bilang rice lovers. Kaya naman sa kaunting paggalaw lamang ng presyo ng bigas ay malaking alalahanin pa rin ito sa mga Pilipino. Dahil dito, hangad ng siyasa team ang higit na pagtutok ng gobyerno, hindi lamang sa kalidad ng bigas kundi maging sa presyo nito, lalo na't patuloy din ang paghigpit pa ng budget ng pangkaraniwang Pilipino. Sa pangalan ng siyasa team, ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat DWIZ Investigative Report.